pwedeng sabihin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mamulat na sa katotohanan. Dahil bago yan, pumasok sa Iglesia ni Cristo, talagang iminulat na yan sa katotohanan. Kaya ano pang katotohanan ang sinasabi mo? Mulat na yan eh. Kaya nga, hindi naman pwedeng makapasok ka dyan sa Iglesia ni Cristo na hindi ka mulat. Talagang iminumulat ka. Talagang pinapaliwanagan ka. Kaya bago pumasok sa Iglesia ni Cristo, alam na ang nasa loob kung anong kalakaran dyan, kung anong batas dyan, kung anong dapat mong sundin. Ngayon, kung hindi mo kayang sumunod, huwag ka mag-Iglesia ni Cristo. Ganun lang yung kasimple eh. Medyo natagalan tayong nakapag-vlog dahil sa hindi inaasahan na sinubok tayo ng panahon na stroke po tayo mga kababayan, mga kabusing. Pero sa awa ng Diyos medyo hindi rin tayo pinabayaan. Ito, medyo gumagaling na rin. Binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon na buhay. Kala ko hanggang doon na lang. So, tuloy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay sa ating pang-araw-araw. Habang nagpapagaling ako, siyempre ang nagiging aliwan natin yung manood sa mga iba't ibang platform, lalong-lalo na dito sa YouTube. Ngayon napanood ko to si Epipanyo, Epipanyo Labrador. Yan. Dami niyang mga pinapaliwanag na against sa Iglesia ni Cristo. So, nakakatawa lang. nakakatawa lang tong taong na to dahil sa napakahina lang ang mag-research ng kanyang content. Napakahina pang magpaliwanag. Dapat ayusin mo yung pag-research mo para yung paliwanag mo medyo maayos naman. So nanonood ako, may napanood akong tungkol kay Tabernacle Katunying. Pakinggan natin. Hindi ako magkukumbari sa inyo. Ako, Iglesia ni Cristo po. Ang sabi ni Katunying, hindi raw po siya nagkukunyari. Ako'y Iglesia ni Cristo. So napakaliwanag, siya raw ay Iglesia ni Cristo. Ano naman reaction ni Panyong dito? So yan, malinaw po mga minamahal ko mga kababayan, narinig ko naman yung mga. So ang sabi ni Panyong, so narinig naman ninyo mga kababayan, malinaw yung mga sinabi niya. Tuloy pa natin. Sinabi ni Taberna. Ngayon ang tanong ko sa kay Taberna, ano bang alam mo ikaw ay Iglesia nga ni Cristo? Patay tayo yan. Akala ko ba naliwanagan mo na? Akala ko nagsabi ka ng malinaw. Tapos tatanungin mo na, paano mo nasabing Iglesia ka ni Cristo? Kasasabi pa nga lang ni Katunying na Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin. Hindi ako magkukumbari sa inyo. Ako, Iglesia ni Cristo po. Diba? Siya raw ay Iglesia ni Cristo. Sabi ni Panyong, paano mo nasabing ikaw ay Iglesia ni Cristo? Kasasabi pa nga lang na siya raw ay Iglesia ni Cristo. May sipon yata ako sa tainga eh. Di narinig yung sabi ni Katunying. Kasasabi pa lang na siya raw ay Iglesia ni Cristo, sasabihin niya, paano mo nasabi Iglesia ni Cristo? Nagsalita na nga na Iglesia siya ni Cristo. Tuloy pa natin. Kung talagang Iglesia ka ni Cristo,
hindi ka magpapasakop sa pamamahala. Talagang nakakatawa talaga sila yung ang sabi pa niya, pag ikaw ay iglesia ni Kristo, hindi ka pasasakop sa pamamahala. Biruin mo yan. Binaligtad niya. Kaya nga iglesia ka ni Kristo dahil nagpapasakop ka sa pamamahala. Ikaw naman, kung talagang totoo kang iglesia ni Kristo, hindi ka pasasakop sa pamamahala. Marunong ka pa sa iglesia ni Kristo eh. Marunong pa. Mali yung research mo, baliktad. Ang iglesia ni Kristo nagpapasakop sa pamamahala. Yung na-research mo, ang iglesia ni Kristo hindi nagpapasakop sa pamamahala. Buang yung napakinggan mo ah. Hindi alam ni Taberna sinasabi niya eh, kasi journalist siya eh. Pero wala. Ang sabi niya, hindi niya alam ni Taberna yung sinasabi niya kasi journalist siya eh. Anong kinalaman ng professional journalist sa hindi mo alam ang sinasabi? Kung siya pala ay journalist, hindi niya alam yung sinasabi, ulitin natin ha. Pero sinasabi niya eh, kasi journalist siya eh. Pero hindi niya daw alam yung sinasabi, then journalist siya. Kaya ikaw pala, pag journalist ka, hindi mo alam yung sinasabi mo kasi journalist ka eh. Ang labo mo, boy. wala ba siyang nakita? Wala ba siyang napansin? Diba? Doktrina, kanina may nabagay siyang doktrina, pero muna tayo dito. Dito muna sa sinasabi niya. Gayong mas higit ang kalagayan ng founder ninyo kaysa kay Kristo. Founder? Anong founder? Wala sa iglesia yung founder. Dahil ang iglesia ni Kristo, hindi naman fraternity. Mali na naman yan research mo eh. Wala sa iglesia ni Kristo yung founder. Ngayon ko lang yan narinig. Tapos ipapaliwanag ko, founder. Walang founder dyan. Anong founder na pinagsasabi mo? Sa iglesia ni Kristo may founder. Mali yung research mo. Tapos magpapaliwanag ka, founder. Ano ba yun? Di ko maintindihan yung sinasabi mong founder. Tuloy nga natin. So, ibig sabihin, hindi ka iglesia ni Kristo, hindi iglesia ka ni Manalo na mas higit ang kalagayan kaysa sa... Oh, ito, lilinawin ko sa iyo. Kung ano yung nakarehistro sa Republika ng... Kung ano yung nakarehistro sa Republika ng Pilipinas, yun. Walang makikita ka dyan na iglesia ni Manalo na inerehistro. Mayroon dyan iglesia ni Kristo. Kaya kung ano yung nakarehistro, yun ang tawag doon. Iglesia ni Kristo. Halimbawa ikaw, Epipamyo General Merchandising, yun ang nakalagay sa registro. Natural, tatawagin ka, Epipamyo General Merchandising. So tama yun. Pero pag tatawagin Kuting General Merchandising, mali. Kaya ikaw tinawag mong iglesia ni Manalo, ang nakalagay doon, iglesia ni Kristo. Mali ka. Mali yung research mo. Napakamali yung research mo. Tuloy pa natin kung ano pa yung mga pinagsasabi nito. Diba? Hindi naman talaga siya ang nagtayo. Hindi yan ang kauna-unahang iglesia ni Kristo dito sa ating bansa. Para po malaman ninyo. Kung i-search nyo po, malalaman nyo po yan kung ano ba at sino ba ang totoong iglesia ni Kristo. Anong taon itinayo ang totoong at unang iglesia ni Kristo sa bansa ito? Mamumulat po kayong lahat sa katotohanan na itong iglesyang ito na tinayo ni Felix Manalo. Ang labo mo, boy. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan sinasabi mo. May mga research ka pa sa history. Ako na lang magpapaliwanag para hindi ka mahirapan. Pakinggan mo mabuti Ang iglesia ni Kristo, ang nagtayo niyan si Kristo. Kaya nga tinawag na iglesia ni Kristo eh. Ang sabi sa Biblia, alam mo ba yung Biblia?
yung mga salita ng Diyos. Yung binabasa. Baka nababasa mo, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang sabi doon, itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, yung nagsasalita si Kristo, pag sinabing itatayo ko, akin yun. Ako, alimbawa lang ako si Kristo, ako nagsabing, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, sa akin yun, di ba? So, ang nagsabi sa Biblia, sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya, yung iglesia ni Kristo, kay Kristo. Ngayon, kay Felix Manalo naman, para malinawan ka, siya naman yung nagparehistro dito sa bansang Pilipinas noong July 27, 1914. So maliwanag na yan, ha? O nalalabuan ka pa? O, ulitin ko pa. Ang iglesia ni Kristo, ang nagtayo si Kristo, hindi si Felix Manalo. Labo mo kasi ang paliwanag. Si Felix Manalo, si kapatid na Felix Manalo, siya ang nagparehistro dito sa bansang Pilipinas na iglesia ni Kristo. Yon ang nakalagay sa rehistro, hindi iglesia ni Manalo. Ang labo mo kasi, ang nagtayo daw ng iglesia ni Kristo, si Felix Manalo. Hindi nga, si Kristo nga eh. Siya lang nagparehistro. O, naintindihan mo ba? Inchindes, amigos. Pakinggan pa nga natin kung ano ba yung pinagsasabi ni Panyo. Ito ang iglesia ni Kristo po, hindi po nakikisawsaw sa politika. Ang totoo daw na iglesia ni Kristo, hindi daw nakikisawsaw sa politika. Ba't sino bang nakikisawsaw sa politika? At wala kang mababasa sa Biblia na yung mga apostol, mga tagasunod, nagbabasa rin yata ito sa Biblia dahil wala ka daw mababasa sa Biblia. ni Kristo ay tinuruan niya ng kapag ang sinabi ni Apostol Pablo ay ganito, ganyan, sundin nyo lalong-lalo na sa politika. Walang ganun. Na ano yun? Walang ganyan, wala kayong mababasa Na ano nga na kailangan yung mga tagasunod ni Kristo ay sunod-sunuran sa magiging desisyon ng isang reliyon patungkol sa politika. At hindi dapat nakikialam ang isang reliyon sa desisyon ng isang tao, lalo na kung ito'y patungkol sa pamimili ng isang tao na magiging pinuno ng kanilang bansa. Ibig mo palang sabihin, Panyong, ang iglesia ni Kristo, mali yung nagkakaisa kami ng isip ng pagboto sa isang tao. Kaya tama ang doktrina ng iglesia ni Kristo na kung ano yung ipinasya ng pamamahala, yun ang masusunod. Dahil may isang isip, mayroong isang paggawa. Dahil kung ang magdidesisyon kami lahat, wala na yung pagkakaisa. Saka ano yung sabi mo? Ano ba yung sabi mo? Pakinggan natin ulit. At hindi dapat nakikialam ang isang reliyon sa desisyon ng isang tao, lalo na kung ito'y patungkol sa pamimili ng isang tao na magiging pinuno ng kanilang bansa. Para malinawan ka, Panyong, meron akong babasahin sa Biblia. Kung ano yon, para malinawan ka. Dahil gulong-gulo ka sa iglesia ni Kristo. Takang-taka ka kung bakit kami nagkakaisa. Pakinggan mo to pakinggan muna, Panyong. Ito muna para makondisyon yung isip mo. Ang sabi, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila. Yun, di ba? Ang sabi dito, sumunod daw sa mga namumuno at pasakop sa kanila. Maliwanag yun. Ano yung dapat kaming pasakop? Pakinggan mo pa, dito mo maliliwanagan higit. Higit pa sa nalalaman mo. Ito na.
at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkababahagi, kundi kayo'y mga lubos at isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Alam mo na. O iyon. Ngayon, kung gusto mo pang malaman ang tungkol sa malalimang paliwanag dito, magtanong ka sa nangangaral sa amin dahil silang nakakaalam sa mga ganito. Ngayon, ibinahagi ko lamang sa iyo dahil gulong-gulo ka Gulong-gulo ka kung saan daw sa Biblia. Pakinggan pa natin si Panyo kung ano pang mga paniniwala niya sa sarili. Kapag meron daw sorbi o meron daw narinig na Iglesia ni Cristo na nagsabing, ayoko dun sa politikong yun, bagamat tinanong pamamahala na yun ng iboto. Sabi niya, hindi daw yung Iglesia ni Cristo. Tama. Laking tanga mo, taber. Tama, di ba? Kapag sinurbi mo ang isang membro ng Iglesia ni Cristo, kung sinong iboboto, hindi yan magsasabing ayaw ko niyan. Hindi kanya nagpapasakop. Hindi kanya Iglesia ni Cristo niyon. Dahil ang doktrina nga sa Iglesia ni Cristo, pasakop at sumunod sa mga namumuno. Di ba malinaw yung ngayon, kung hindi ka doon susunod, hindi ka Iglesia ni Cristo. Ganun lang kasimple, di ba? Ano bang sinasabi mong katangahan? Daw yung Iglesia ni Cristo. Napakalaking tanga mo, taber na. Palagay ko, ikaw ang tanga, di ba? Kasasabi pa lang, sumunod sa mga namumuno sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung ano yung pinagpasyan, pinagkaisa na yun ang iboto, natural yun ang iboboto dahil Iglesia ka nga ni Cristo. Ngayon, kung hindi ka Iglesia ni Cristo, hindi mo nga iboboto. Tuloy pa natin. Di ba't kadalasan ng inilubok-lok ninyo at tinutulungan ninyo, niloboto ninyo, ay mga sakim sa pera at kapangyarihan, no? Wala ka na doon kay sakim sa kapangyarihan, kay ano bang pagkatao yan. Dahil yung pinagkaisan namin, yun ibubuto namin. Anong pakialam mo doon? Anong problema mo? Yun ang gusto namin Ikaw nga, hindi namin pinakikialaman kung sino yung ibubuto mo. Kung anong napagkaisan namin, yun na yun. Kaya anong klaseng tao yung wala kaming pakialam doon. Basta ang sinusunod namin, yung doktrina namin na magkaisa kami, yun lang. Iisang paghatol, iisang isip. Ngayon, kung ano man klaseng ugali yung, kung criminal pa yun, wala kaming pakialam doon. Wala kaming pakialam doon. Bahala sa sarili niya. Meron nga akong ibinubutong hindi ko kilala Anong pakialam ko doon? Basta yun ang nakalagay doon sa, ano bang tawag noon? Doon sa sample balot na ibubuhay. Yun na yun. Ang pakialam naman natin sa personal na yun. Walang doktrina sa amin. Ibuto ninyo dahil ang personal nito ganito. Walang ganon. Ikaw lang yung gulong-gulo Ano pa yung sinasabi niya? Pakinggan pa natin. Kasi meron ako kaibigan Mayroon daw siyang kaibigan. Sino? Saan? Mag-iimbento na naman to Ganyan ang mga style Meron akong kaibigan, dapat turuan kita Panyong. Pag mayroon kang sinasabing mayroon akong kaibigan, dapat isabi mo. Sino? I-plus mo dyan yung pangalan. Tuloy natin. Iglesia ni Cristo. Iglesia raw ni Cristo. Dapat isinabi mo dyan, yung pangalan, yung litrato niya, o siya Iglesia ni Cristo na kaibigan mo, nagatino yung sinasabi mo. Hindi yung mag-iimbento, ako mayroon akong kaibigan. Kalokohan. Dapat, pag mayroon kang isasabing tao na kaibigan mo at mayroon siyang isasabi, ilagay mo yung pangalan sa screen. Kung Iglesia ni Cristo niyan, ilagay mo. Baka maglagay ka pa, hindi pa legit.
Kakatuwa na. O sige, pakinggan natin. Ano yung sinasabi mong kaibigan mo? Na wala ka pang nilalagay dyan. Kung sinong kaibigan mo, imbento mo lang eh. Alam mo ano sabi niya sa akin? Sabi niya, kung habang buhay na lang kaming sunod na sunod sa kagustuhan ng namumuno sa amin. Ang sabi niya, mayroon daw siyang kaibigan kung habang buhay na lang kaming sunod ng sunod sa pamamahala. Mukhang nalalagay sa alanganin yung buhay namin, sitwasyon namin. Mukhang malalagay daw sa sitwasyon yung buhay namin. Ubod ng kasinungalingan mo. Walang iglesyang ganon. Ibig sabihin, nag-iglesia siya. Ibig sabihin, nag-iglesia siya ni Kristo. Hindi niya alam kung ano yung pinasok niya. Kung sunod lang ng sunod. Kaya ka nga nag-iglesia ni Kristo dahil bago ka bautismo sa iglesia ni Kristo, bago ka pumasok, 6 months yata yan eh. Mayroong pagdudoktrina. Ngayon, sa pagdudoktrina pa lang, ito yung aral ng iglesia ni Kristo. Kung gusto mo, mag-iglesia ka ni Kristo. Kung gusto mong sumunod kung ayaw mong sumunod, huwag kang mag-iglesia ni Kristo. Napakasimple, di ba? Ayaw sumunod, huwag kang mag-iglesia ni Kristo, sasabihin mo. Kung kami sunod lang sunod, wala ngang ganun eh, dahil alam na niya. Alangan naman nag-iglesia ni Kristo siya, hindi dumaan sa doktrina. Isang kapulpulan ng mga style yan. Pakinggan pa natin. Anong sabi niya sa akin? Kalokohan na to. Ang sabi niya, ano daw ang sabi ng kaibigan niya? Kalukuhan na niyo. Ibig sabihin, yung kaibigan mo na nag-iglesia ni Kristo, hindi niya alam na ganun sa loob ng iglesia ni Kristo at nagtataka siya. Kasinungalingan puwan yung hindi mo sinesearch ng may... Ang akala mo siguro, pag gusto mong mag-iglesia ni Kristo, papasok na iglesia ni Kristo, mali. Napakaraming ang gusto mag-iglesia ni Kristo, hindi pumapasa eh. Kanina ang sabi ni Panyong, mayroon daw siyang kaibigan na iglesia ni Kristo. Sabi ko nga sa kanya, kung may kaibigan ka, dapat inilagay mo dyan picture mo, ito yung kaibigan ko, ito yung pangalan ng kaibigan ko, ito yung pangalan ng kaibigan ko, ito yung mukha ng kaibigan ko, iglesia ni Kristo yan. Ganito ang pahayag niya. Wala kang napakadali lang naman, mayroon ako mga kaibigan mga iglesia ni Kristo, pero wala naman, di ba? Wala kang patutong may kaibigan ka eh. Tuloy pa nga natin yung ano pang iba nitong invento. Gusto ko lang imulat yung mga Pilipino sa katotohanan. O anong imumulat mo sa mga Pilipino ang katotohanan? Sige nga. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit taon-taon napakaraming iglesia ni Kristo, member ng iglesia ni Manalo, na tumitiwalad na. Ang sabi niya, hindi daw siya magtataka dahil napakaraming mga tao na taon-taon tumitiwalag sa iglesia ni Kristo. Sino yung mga tao na yon? Ilagay mo na naman dyan sa ilagay mo naman dyan sa monitor mo kung sino yon. Kahit nga sabihin milyon, wala ka naman katibayan. Dapat, pag mayroong mga taong mga tumitiwalag, dapat ilagay mo dyan kung sino mga Poncio Pilato na yon. Puro ka lang naman imbento eh. Marami saan ni isa nga wala akong nakita. Ayan Ni isa nga wala akong nakita kung sinong mga tumitiwalag na yun eh. Dapat ilagay mo yung, turuan kita para yung paliwanag mo maayos, di ba? Pag magsasabi ka na mayroong mga tumitiwalag sa iglesia ni Kristo, dapat ilagay mo muna dyan yung ilagay mo muna dyan yung mga pangalan para kami babasahin namin. Pagkabasa namin, saka magpaliwanag ka, itong mga tao na to, ito yung mga timawalag sa iglesia ni Kristo, yan. Pwede pa kaming maniwala. Ilagay mo yung pangalan, yung address, kung saan siya naging iglesia ni Kristo. Puro ka na lang, mayroon akong kaibigan, maraming natitiwalag. Puro mga house show lang yung sinasabi mo eh. Pangakong kaibigan eh. Mayroon na naman daw siyang kaibigan. Mayroon naman daw siyang kaibigan. Sino naman yung kaibigan mo? Ilagay mo nga dyan sa screen.
Kung sino yung kaibigan mo. Puro ka na lang kaibigan eh. Ilagay mo sa screen kung sino yun. Dahil mo lang sinasabing kaibigan ni isa, wala ka man lang sinasabi, wala man lang pinapakita dyan sa screen kung sino yun eh. Meron akong kaibigan. Oo, mayroon na naman kaibigan. Na, Sino ang kaibigan mo? Sino? Saan? Sino? Anong pangalan? Taga saan? Gi-imbento ka na naman eh. Puro imbento. Tuloy nga natin. yung politiko yun, gustong agawin yung kanilang... Wala na to. Imbento na naman. Mag-iimbento ka na lang, hindi mo pagalingan yung maayos ng imbento. Para yung pinto mo maging maayos-ayos naman. May kaibigan daw siya. Sino? Anong pangalan? Taon-taon daw may natitiwalag sa Iglesia ni Cristo. Mga asan yung mga tao na yon? Puro na lang salita. Hindi sa mga kababayan nating Iglesia ni Cristo, mamulat na po kayo sa katotohanan. Paano kami mamumulat sa katotohanan? Na bago kami dyan pumasok, mulat na kami sa katotohanan, kaya hindi mo na sasabihin na mamulat. Dahil pumasok kami dyan, iminulat na kami. Nadoktrinahan na kami. Ano ba? Mali yung research mo eh. Hindi ganun sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ba't mamulat? Iminulat nga kami bago pumasok dyan. Napakasimple. Bago ka pumasok sa Iglesia ni Cristo, pinapangaralan kayo, dinodoktrinan ka, iminumulat na yung isip mo, yung mata mo. Pakinggan nga natin si Banyo. Hindi sa mga kababayan nating Iglesia ni Cristo, ano yon? mamulat na po kayo sa katotohanan. Alam ko ang iba sa inyo hanggang ngayon naluloko o natatakot yung iba sa inyo na umalis. Kasi alam niyo mga kababayan, papaliwanag ko sa iyo, Panyo nga, hindi mo pwedeng sabihin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mamulat na sa katotohanan. Dahil bago yan, pumasok sa Iglesia ni Cristo, talagang iminulat na yan sa katotohanan. Kaya ano pang katotohanan ang sinasabi mo? Mulat na yan eh. Kaya nga, hindi naman pwedeng makapasok ka dyan sa Iglesia ni Cristo na hindi ka mulat. Talagang iminumulat ka. Talagang pinapaliwanagan ka. Kaya bago pumasok sa Iglesia ni Cristo, alam na ang nasa loob kung anong kalakaran dyan, kung anong batas dyan, kung anong dapat mong sundin. Ngayon, kung hindi mo kayang sumunod, huwag ka mag-Iglesia ni Cristo. Ganun lang yung kasimple eh. Diba? Kunyong, mali ang mga research mo eh. Akala mo sa loob ng Iglesia ni Cristo ganyan. Walang ganyan. Bugok. marami po mga Iglesia ni Cristo nakaranas po, lalo na doon sa mga maliliit at walang kalaban na. Marami raw iglesia. Sino? Sino ba? Puro ka na lang ganyan. Maraming kaibigan, maraming walang dami na. Marami na naman daw mga, ano ba yun? Pakinggan nga natin ulit. Nakalimutan ko na gano'n eh. Maliliit at walang kalaban-laban sa pamumuhay ng Iglesia ni Cristo. Pag umalis sila, yung iba sa kanila ginagawa ng kwento eh. Yung iba, Anong ginagawa na kwento? Sa Iglesia ni Cristo, pag umalis ko, wala namang problema eh. Anong problema doon? Anong kwento pinagsasabi mo? Walang ganun sa Iglesia ni Cristo. Sabihin ko sa iyo, mali yan research mo. Maling-mali. Walang ganun. Akala mo kasi ganun eh. Walang ganon. Labo mo, boy. siraan yung iba pa nga pinapatay. Tingnan yung mga ministro na gustong kumalas sa kanila. Ha? Tinatakot nila. Ba't tatakutin? Gusto nga umalis, tatakutin. Walang ganon. Kung umalis ka, di umalis ka. Wala namang problema eh. Anong problema doon? Tatakutin? Ano? Ba't naman tatakutin? Kasi, natatakot sila eh. Kasi tatanungin yun eh. Ba't ka umalis sa ano? Natatakot sila. Walang ganon na tatanungin. Sino magtatanong? Walang ganon na magtatanong sa'yo. Walang ganon sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Puro palpak yan research mo. Puro imbento ka. Hindi mo kami pwedeng pagsabihan ng ganyan, paliwanagan ng ganyan, dahil alam namin sa loob. Ikaw, hindi mo alam sa loob ang kalakaran namin. Yung sinasabi mo, walang ganyan, iwan ko kung saan mo nakita yan. Walang ganyan, alam namin ang nasa loob. Ikaw, hindi mo alam, kaya wag ka magpaliwanag ng ganyan. Akala mo naman totoo yung sinasabi eh. Ibunyag ng membro na yon ang dahilan kung bakit sila umalis. Kaya gagawin ng mga ibang membro ng Iglesia ni Cristo, kahit gusto nilang umalis, hindi na lang muna sila alis. Gusto na nilang magpakalayo doon sa malayong lugar. Walang ganon. So, yun lang mga kababayan. Hindi naman ako napipikon kay Epipamio. Yun yung na-research niya, yun yung ipinapaliwanag niya. At saka unang-una, bakit siya nakikialam sa Iglesia ni Cristo? Di ba? Hindi ka naman membro ng Iglesia ni Cristo. Kaya wala kang pakialam sa mga Iglesia ni Cristo. Kung ano man yung mga ginagawa niya, wala kang pakialam. Buhay nila yan eh. Di ba? Alam ko kung bakit ka nakikialam sa Iglesia ni Cristo. At alam mo rin kung bakit ka nakikialam sa Iglesia ni Cristo, di ba? Alam mo na yon. Alam mo naman. Alam ko yung vlogger ka eh. So, yun lang mga kababayan, medyo natutuwa lang tayo sa mga reaction ni Epipamio Labrador dahil puro kasinungalingan. Ang akala niya siguro yung mga ganun yung mga paliwanag, yan ang nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mali. Imbento lang. Walang ganun.